Ano kaya nasa isip ni President Digong? Well, incoming. Sinasabi niya, syempre, yung mga naging nakatulong sa amin, yung mga medyo nakikita kong malaking tulong para sa akin kung bubuo ng gabinete, yung kukunin ko. Bakit ako kukuha ng isang tagdilaw? Siguro ganun ho eh. O nga naman, it's just, para bang, just a heartbeat away, something happened to President Digong. Sino ba magiging presidente agad? Dilaw na naman. Hindi ho ba? Heaven forbid, huwag naman ho sana mangyari. Nasulat ho ito ni Amy Pamintuan, and I love reading her column this morning. Nung naging Vice President daw ho ni Cory after People Power, si Doy Laurel, at nilagay niya ho sa Foreign Affairs para medyo malayo. Hindi ka makikialam sa sinasabi hong sa sinasabing eto naman ay pangloob na internal governance. Doon ka sa mag-foreign affairs ka na lang para malayo ka. Kaya nga, nung dumating na, nung matapos ng foreign affairs, tinawag ho ni President Cory Aquino si Doy Laurel, the late Doy Laurel, bangaw. Kasi entra umiepal. Ang Vice President, spare tie ho yan eh. Ngayon, nung panahon ho ni Ramos, si Vice President Erap, that time, ginawa niya yung PICC, Presidential Anti-Crime Commission. Nag-excel ho si Erap. Ano nangyari? Nanalo pagiging Pangulo. Nung si Erap naman ho'y nanalo, ang Vice President niya, si Gloria, nilagay niya si Gloria sa DSWD. Siyempre, DSWD, magandang plataforma yan para kung ikay may ambisyong pagiging Pangulo, pabango ka ng pabango sa tao. Siyempre, hindi mo kapartido ang dilaw, ikay iba, change is coming. Dilaw yan, bakit mo ilalagay sa DSWD? Kung mga laylayan ng sinturon, laylayan ng pantalon, ilalagay mo doon. Kasi kung laylayan na pag ginag-uusapan, doon ka sa sinasabi nating poverty line ka. So, I doubt yung DSWD kay Lenny as Vice President. Nung si Gloria naging Vice President, hindi ho ba? Ano nangyari? Abay nilagay ho si Kabayan sa housing. Maganda naman siguro si Kabayan, walang interest o baka kulang lang. Ayaw maging Pangulo dahil iba ang responsibilidad ng Pangulo, iba pag kulang ka limitado. So, hindi na tumakbo. Ngayon, eto naman si tawag ho rito. Nilagay ho si President Noy. Inilagay si Binay dito ho sa sinasabing posisyon Vice President sa Housing and OFW. Pumutok yung si Binay. Nung wala pang mga uling sa kanyang mukha at sa kanyang mga uling na nagkalat sa kanyang mga kamay. Bumira ngayon yung tatlong Kengkoy, Kumag at Kulokoy. Kilala niyo kung sino yun? TPC. 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 DEFG. Ano TPC? Trillanes, Pimentel, Cayetano. Binira si Binay sa Kongreso, sa Senado, doon nag-umpisa yung sinasabing mga kung ano-anong bagay, hindi kay President Digong, ito ngayon, dito binira si Binay kay under Vice President siya ni Pinoy, binira si Binay. O ano nangyari? O di, na-neutralize si Binay. Ngayon, si President Digong, sino ang kanyang pipili ang Vice President at ano magiging papel ni Leni Robredo? Ang nakakaalam lang ho dyan si President incoming Digong. Alam niyo ba? Siyempre, matalino si President Digong. Ayaw niya nang may umaaligid din na sinasabing, yung mga umaligid, siyempre, alam niyo naman kasi, nandyan pa rin yung mga dilaw Lalo na ngayon, pumunta kay Pantalyon. Dilaw pa rin yan. Kasi hindi sila, siyempre, alam mo naman, walang loyalty. Ang loyalty kung ano yung interest na kanilang pinangangalagaan. So nakita niyo ba? Kaya tanong, walang cabinet position para kay Lenny as of now at maaring bibigyan lang siya ng mga kung ano yung mga bagay na medyo hindi masyado major, as in minor only, na hindi masyado nakakasabihin na ho natin. Okay, so So alam na ho natin yan. Learning from the mistake of others. Kung sabihin ho na, matalino to si Digong Hindi ho pwedeng maisante.